ZXL. Good morning, Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksang hatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Kada linggo, dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom D, Mr. Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning! Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! It's a new day. Wake up! It's a new day. Wake It's a up! new day. Good morning! New day. Wake up! Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Andito po kami. Good morning. Good morning, Joy. Good morning, kasamang bati. Good morning sa lahat po ng ating mga tagapakinig na imbag ng bigat kada kayo amin. Teka muna, parang hindi balanse yung ating camera, ha? Saglit lang mga kasama. DZXL. Good morning, Metro Manila! Yan! Kita nyo naman mga kasama. Okay na. www.rmnews.com/tv. Nais nyo po kami silipin. Hi! Ayan, hindi ho silipan Morning. ha. Silipin at pakinggan saan man kayo naroon sa buong mundo. Yan ho aming live audio video streaming. Morning sa lahat po ng mga probinsyano at sa lahat ng mga Manileño. Muli, magandang umaga, partner Joy. How are you today? Good morning. Okay. Sabi ganun eh. Parang I'm fine. I'm nervous but fine. Ano ako na parang hindi ako mapagsalita kaagad kasi naka-block ka today. Bagay sa iyo ha. Kita mo naman mga kasama, bumabata si Joy. Wow! Ayan yung mga banat ng ating gwapong partner na si kasamang Yan bati. din ang mga banat mo. Good morning! Basta ho kayo today ha. Ano bang petsa na? 7 na ho. Ang bilis no? Ng buwan ng Marso. Bukas na ba yung graduation ng mga ilan? Mga ilang schools? Ay marami na. Marami Actually, na. yung iba nag-start na like kahapon. Oo, yung aking bunso nag-recognition day na rin. Oo, ang sarap ng Party feeling. yan. Oo. Lalo na kung may sunod-sunod na ribbon. yan. Bagay, may medal, Wow. ribbon, may certificate, masayang-masa na yung bata. At syempre masayang-masa na yung masayang-masaya na po yung magulang. Graduation month today, March 7, 17. Thank you! Wala ka bang gustong imbitahan habang tayo naghahanda na sa good news? Ayan, iniimbitahan ko namin ho kayo sa mga giliho nating mga kasama ho dyan. Pwede ho kayong mag-greet sa inyong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na graduate na sa wakas. Lalo na yung mga 10 taon din ho nag-aral sa college at ngayon lang ho graduate. Lala ko suma. Pag-graduate, sa mga taon 10 na taon. Ayan. Mag-text ho kayo sa ating mga text lines. Sa ating smart text line 0921-431-1044. At sa sun, beautiful sunshine today ha. Ang ganda sa labas. Sama enjoy ho mga kasama. Magandang sikat ng araw today. Summer na summer. Ang number sa sun ay 0923-911-8899. At para naman sa Globe text line 0927-863-7771. Landline po namin sa DZXL 558 mga kasama. 882-2371. 882-2371.
882-2374 882-2376. at 882-2378. Itong 882-2376, memorable sa akin, partner eh. Aha. Kasi ito yung tinatanda ng bunso ko. Ayun. Sabi niya, Daddy, tatago ako sa office. Ako, Wow. wag na muna anak kasi tatrabaho ko eh. Bakit bawal? Thank you. Good morning. Ayos talaga mga bata. Sumunod. Follow us on Twitter at goodmorning_capital letter MM. Ayan, at syempre ang ating paborito sa mga mahihilig ko sa FB, Facebook. Ayan, 523 na ho ang friends ho namin. Ilan Madadagdagan na? pa yan. 523. Yeah. Ayan, madadagdagan pa po yan ha. Ay, i-like nyo ho kami at pwede rin ho kanyang ano yung tawag doon? Iyan, friend. Ay, friend. Para i-confirm po namin kayo sa good.dzxl at facebook.com. Pag friend mo ba talaga sa Facebook, friend mo talaga? Ganun ba yan? Or paramihan na lang ang bilang? Friend natin. Friend talaga. Sa Facebook. So, pwede natin... Listeners natin naman yan. Ayan. Pwede mag-reunion. Pwede. Sponsoran ni kasamang Jen, di ba? City of Makati ang sponsor. Ayan. Lahat po ng mga Facebook friends natin, good morning. Salamat. I want the world to know I'm happy as can be. Bonding time, family time today, Sunday, panahon pa rin ng Kwaresma, kasama Joy, diba? Ganda umaga po muna at pagbati lang kay nanay dyan sa Abra, sa aming bayan sa Occidental Mindoro. Gawa ng kahapon naman po ay pang-apat na taon na pala kaagad kasama Joy ng kaarawan ng kamatayan ng aking tatay. Ayan. At ng aking kapatid. Opo. Good morning, Nay. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Unahin po natin ang good news sa Kalakang, Maynila, mga kasama. Marikina. Suki natin ang Marikina. Naglunsad po lunsod ng mga high-tech na pamamaraan para sa mga chikiting. Kaisa ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO na tinatawag nila at ang Rotary Club of Manila 101. Inilunsad sa Marikina Heights Daycare Center. Ang ganda ring experience yung panoorin yung mga nasa daycare. Ano? Sa amin, Joy. Ikaw ba nag-daycare? Oo. Oo. Ako, grade 1 na kagad ako eh. Ayun, iba na. Oo. Talaga iba ng magaling. Hindi naman. Kaya lang, wala sigurong daycare doon sa Noon. barangay namin. Hindi pa uso. Hindi pa uso. Kaya diretso sa grade 1 karamihan. Ang barangay Marikina Heights po, ang kanilang Marikina Heights Daycare Center ay meron silang tinatawag na e-mobile learning center. Ito po isang pasilidad na mayroong 7 desktop computers gagamitin sa pagtuturo sa mga bata mag-aral sa kindergarten, preparatory at nursery. Sa mga daycare center na pupuntahan nito. Ayan, so kahit saan pwede makarating. Gamit ang e-mobile van, 2 araw na mamalagi po ang mobile learning center sa bawat daycare center kung saan itatagal na hanggang 2 oras ang pagtuturo sa mga bata. Napakahalaga. Ang layunin po nito ay mailapit at maituro sa mga bata ang kaalaman tungkol sa paggamit ng mga computer ng Mario libre. Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Samantala, dyan naman sa lungsod ng Taguig, sa mga magulang na gustong mapanood ang pagtatapos ng inyong anak. Oy, lalo na itong mga OFWs natin ha. Naghandog ko ang lungsod ng Taguig ng e-graduation program. Oo. Ayan. Panonoorin mo na lang. Ayos. Ito ho ay ang live video streaming ng lahat ng commencement exercises sa mga pampulugong elementary at high school dyan ho sa lungsod. Ito ay sa pamamagitan ng Facebook account ng lungsod na www.facebook.com/Taguig City. Pati doon sa Lamay, di ba? May gano'n na rin. Yun na rin ang May viewing na rin, di ba? Oo, sa Lamay. talaga lang. Halimbawa, OFW ka, namatay ka, hindi makauwi. Ayan. Panonoorin mo na lang. Talaga naman. Pati panliligaw sa online na rin. Oo, Lahat nako, online na. Yun na Baka Baka balang araw, Joy, magprograma tayo. Wala tayo dito. Ay, nako.
Robot na lang magpo-programa sa Good Morning Metro Manila. Ibang nagagawa talaga ng high-tech. Iba talaga. Pero iba pa rin ho ang nagagawa ng tao. Ayun. Talaga. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Saan tayo? Sa Pasay. Ayan, paboritong lugar namin to ni Kasamang Joy. Pasay. Bakit nga ba natin paborito to? Ayan, laging pinupuntahan ko kada madaling araw yung Monday madaling and araw. Saturday. Linawin natin yan, ha? Kasi kino-cover po ni Joy yan. Binuksan ho ng lungsod ng Pasay Electric o ina naman. Electric-friendly lifestyle program, mga kasama. Ito po ay upang mabigyan ng residente ng lungsod ng kaalaman sa magiging epekto ng climate change. Layunin po nito na i-transform ang lungsod sa environment-responsive community. Sa programang ito, iniengganyo ang mga taong tangkilikin na mga mura pero may kalidad na klase po ng ilaw at pagre-regulate po ng mga high-consumption electrical appliances. Nabatid na umabot sa 150 pamilya ang tumangkilik nito sa 201 kabahayan sa isang barangay. Congratulations! Ayan, diyan pa rin sa lungsod ng Pasay. Inilunsad rin ho ng lungsod ng Pasay ang kanilang clean-up drive na Pasay Ko, Love Ko. Ito ay upang i-promote ang transformation ng lungsod. Bilang bahagi ng Environment Awareness Week ng lungsod, inuna ang paglilinis ng seawall noong March 1 po yan hanggang March 11 at magtatapos ngayong araw, March 17. Layunin ho ng programang ito na hikayatin ng Pasayenyos na makiisa sa pagprotekta ng kalikasan. Nabatid na umabot sa 2 dump trucks ng basura ang nakumpuni ng mga naglilinis sa unang araw pa lamang ho yan. Congratulations! At Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL. Good morning, Metro Manila! Magandang umaga po sa ating mga listeners ng Metro Manila. Huwag po ninyong kakalimutan makinig sa tuwing araw ng linggo at huwag po ninyong kakalimutan na i-tune yung inyong radio sapagkat makakarinig po kayo ng mga magagandang balita sa Metro Manila. At kaya sabi nga po ni Madian na ayaw na nilang puro bad news naman. Ito naman makarinig kayo ng mga good news sa iba't ibang pamahalaan o dito sa Luzon ng Pasay. DZXL. Good morning, Metro Manila! Kita nyo naman, kahit bagong gising lang si Mayor Calixto ha? Parang ako lang, bagong gising din, di ba? Ba talaga paggaling sa malalim na tulog o sa mababaw na tulog. Malat tayo. Good morning! Ulit tama po namin mga kasama ang mga detalye po ng programa, mga contact details namin sa Facebook. Nagsusumamo po kami. I-like nyo kami sa good.tcxl at facebook.com. Ay, pwede rin ho kayo magbigay ng inyong mga pwede rin hong pagbatis. Kahit ano ho dyan sa ating Good Morning Metro Manila at gmail.com. At follow us on Twitter at goodmorning_. Malaking letrang MM. Good morning! Meron pa? Cellphone numbers? Ayan, cellphone Meron ba? numbers 0921-431-1044 Alright, at 0923-911-8899 at 0927-863-7771. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Kasama ngayon po umaga, buwan naman natin na makakausap sa programang Good Morning Metro Manila ay isang kinikilala sa larangan po ng entablado. Ayan. Naririnig ko siya, napapanood ko siya, nababasa ko siya kasama Joy. At ngayon ay sa latest na musical play ng Atlantis Productions, kasama siya. At mapalad tayo makasama sa programa ngayong morning. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Si Miss Ima Castro. Ayan, good morning Miss Ima. Hello, good morning po. Hi. Morning. Morning. How are you ma'am today, Ima? Okay naman po. Ako si Buddy at Po? saka ako si Buddy at saka si Joy. Ayan. Ay, hello po, hello. Ayan. Ano yung binabanggit mo, Ima? Munti ko nang makalimutan itong ating kwentuhan. Ganun ba? Oo nga, buti na-remind ka ni Claire.
Opo, opo. Gaano ka nakatagal muna sa Atlantis Productions? Actually, matagal ko na po silang kakilala kasi Oo. ang director namin na si Bobby Garcia, nakatrabaho ko po sa Miss Saigon dito sa Manila. Yun pala yun, oo. Tapos, pwede bang ano lang, sa mga nakikinig sa atin na mga siguro hindi masyadong ganap na nakakasubaybay sa karir mo, Ima, paki-ano naman, paki-rewind lang, like paano ka po nagsimula? Yan, oo, hanggang ngayon. Hanggang sa simula-simulaan. Like, ikaw ba, actress na kagad nung simula? Paano nakapasok? Oo, mga ganun tipo ba? Para mas ma-inspire sila. Nagsimula po ako as a recording artist noong nung 1990s. Bata pa pala? Opo, at hindi ko na sasabihin ng ang edad. Nung nagsimula ako. Okay. Ako po ay na-discovered kasi I used to join amateur singing contest. And then, sumali po ako sa isang national competition ng Panasonic Quest for the Best. And then nanalo po ako. I was given a recording contract, and then I've released 2 CDs. So basically sa TV po ako nakikita before, and then nag-audition po ako for Miss Saigon, and natanggap naman po ako dito sa Manila. And then after that, nag-audition po ako sa ibang production ng Miss Saigon sa iba't ibang lugar sa labas ng bansa. And nakuha din po ako. So, nawala po ako for 10 years. 10 years? From 2001. Oo. And bumalik po ako noong 2011 to work for Atlantis Productions. So, 2011 up to now, dito ka na ulit. Ba't ba... Pabalik-balik Pabalik-balik. po ako. Apo. Yung TV, medyo na sideline. Opo eh. Ah, nag-e-enjoy ako at the moment sa entablado. Sa entablado talaga, oo. May pagkakaiba bang malaki, Miss Ima? Opo. Sa TV and Theater. sa theater, well, unang-una po yung time, yung keeping time, punctuality. Yun po ang unang-una na kailangang maging maayos sa theater. Dapat po ay disiplinado. Pag sinabi ang call time ay ganito, I have to be there ng ganong oras or beforehand ba? Before the call time. Kung mas maaga, mas maganda. Opo. Pero bakit sa TV hindi ba? Yung call time ba sa TV hindi ba iba? ganun? Pwedeng maiba? May call time naman po at sumusunod naman ng ilan. Ayun. So, hindi ganun I like it. kadisiplinado. Okay. Opo. And then, obviously, pagdating po sa trabaho, sa theater, kailangan alam niyo naman yung script, or yung songs. Kasi advantage na rin po for me, na alam ko ang music at saka ang script ko bago kami mag-start ng rehearsals. Kumbaga, mas professional ba kung sa theater? Well, sa TV naman po, ay marami naman tayong mga hinangangaan at respetadong mga performers or actresses, mga colleagues natin. Pero meron naman pong napaparami ata ang merong Attitude. Di ba? Hindi ko alam paano sabihin eh. Tama, Miss Ima. But just the same, kami ay proud dahil una sa lahat, considering yung naging experience mo abroad din through Miss Saigon, malaking karangalan para sa atin, like si Lea Salonga and lahat na rin kayo. Ano yung inyong ano po yung inyong kumbaga motivation? Like, kasi parang yung iba naman magaling din sa theater, magaling sa TV or sa film, pero hindi ganun kaagad nabibigyan ng chance sa ibang bansa. Okay. Sa katunayan po, mahirap talaga tayo makapasok. Makalusot, no? Asians, mga Filipino, especially, kasi nabibilang lang po ang roles na nababagay sa atin eh. Sa ibang bansa, kalimitan ay based na, ang storya ng isang musical or ng isang proyekto ay based sa mga Western, sa Western world. And ang maganda lang po ngayon, mas nag-open na lalo yung doors para sa mga Asians na kagaya natin, hindi lang mga Filipinos,
Like marami na tayo nakikita sa mga movies na mga Asian looking, di ba? Oo. So, nung kapanahunan namin, mas mahirap po. Kaya once makuha ka, talagang dapat you're the best na. Dapat i-cherish, take advantage of it. Alright. Pero ang puhunang pinakamatindi natin sa mga panahong yun, or kahit siguro ngayon, Miss Ima, is yung pag-awit pa rin, yung galing natin sa pagkanta. Ay, well, opo. Nangunguna naman tayo dyan. Oo, di ba? Opo, pero yun nga, mabigyan lang ng tamang break. Kumaga, ay talagang nagiging mahusay naman tayo sa trabaho na na-offer sa atin. That's right. Okay, fast forward tayo dito sa kasalukuyan without mentioning kung gaano tayo kaparehas tatlo katagal sa industriya ang ginagalawan natin, Miss Ima. Itong latest presentation Atlantis is called, tama ba yung bigkas namin, Piaf? Yes. Opo. Ayan. Ito'y pakikwento mo nga in capsule, like ano ang istorya nito or ano itong musical play na ito? Okay, so mas madali siguro kung sabihin ko na ito po yung movie na pinanalunan as Best Actress ng French actress na si Marion Cotillard. Opo, yung sa Best Actress sa Oscars ng La Vie en Rose. Yun, napakasikat na kanta niyan, Opo, napakasikat noon. Alam lahat ng mga Filipino yun. Parang national anthem na, ano dating? Oo. Yes, ito po ay istorya nung iconic French singer na nabuhay from 1920s hanggang 1963, namatay siya. And sumikat po siya, na-discover siya sa streets ng Paris. Nung 1930s hanggang 1960s. So 3 decades po siya na naging kilala as best female singer in the world. Ito na si Edith Piaf. Si Edith Piaf po. Edith Piaf, ayan, okay. Opo. At ito po ay at one point ay highest paid woman singer in the world. Wow. Opo. Galing. So, napakarami niyang songs na pinasikat. Over 300 songs po ang kanyang na-release. And ang nakakalungkot po nito ay nung namatay siya, she was on her own. Kasi naging drug dependent yun po pa, siya. ang isa naging challenge, conflict. Opo, and then what's this? May arthritis po siya nung time na yun. So kung makikita niyo po yung movie, talagang nag-curve na si Marion Cotillard. Oo, bumaluktot na, Ima, oo. So ibig sabihin, parang naging alone siya. Opo, and then walang natira sa kanya. Considering she was the highest paid singer. At that time. Wala pong natira nung mamatay siya at 47 years old. Gaganapan ni, kilalang kilala rin syempre, the one and only Miss Pinky Amador, yung role niya, Ima. Yes, oh my goodness. Ako po ay isa sa pinaka swerte na performer to work with Miss Pinky Amador. Napakahusay po. Pang ilang performance mo nito alongside kay Pinky, Ima? It's my first time po. First time? Wow. Yeah, but with magsasaning puwersa ng mga magagaling. Oo. How was the experience working with her? Ang dami kong natutunan, lalo na nung rehearsal process, and even more ngayon perform siya kasi iba rin yun pag once you're on stage at may mga lights na, dinig mo ang boses niya when she sings. Talagang soaring and haunting po. Halos hindi, wala naman siguro makakatulad ng boses ng isang tao perfectly. But then she's perfect as Edith Piaf for me. And sa mga interviews, Joy, nabasa ko lang din about Piaf na Atlantis. To the point na nagpunta pa kayo doon talaga sa lugar hanggang doon sa may pinaglibingan kay Edith Piaf? Oh yes, si ano po 'yon? Si Pinky 'yon. Hindi ka nakasama, Ima.
Hindi po, hindi Okay. po. Si Pinky at yung director namin. Si Bobby. Since she just wanted to pay respect Oo. kay Edith Piaf. So nakita nila see. punta sila as part of their research kasi she's playing the role. Mhm. Nagpunta sila doon and then sa grave ni Miss Edith Piaf, sa museum niya, andun lahat ang mga bagay na naging malaking part sa buhay niya. Opo, oo. So, itong naririnig nyo mga kasama, ito na yung isa sa mga sikat niyang kanta. Yes. Oo. Ang ganda. Ang ganda talaga, oh. Ima, ano yung role mo, bale? Ako po yung best friend ni Piaf. Uy. Opo. Aha. Kumbaga, kami yung magkasama sa streets ng Paris. Naghahanap ng ways para makakuha ng pera at mabuhay. Oo. Opo. Ayan, so talagang exciting, ano? So, kailan ito mag-run o kailan mapapanood? Nag-open na po kami noong March 8. Congratulations. Thank you And po. running- And very successful. Since we opened po, standing ovation kami parate. So, Galing. nakakataba ng puso. Oo nga, ano? Ibang Well, klase. especially for Pinky, my goodness. Sana po makapanood kayo. Mhm. Hanggang ano po ito hanggang March 23. So, next Ayan. weekend po. Next week pa yan. Anong oras po yan? At saan, ma'am? Sa RCBC Plaza, Carlos P. Romulo Theater. Home of the Atlantis. Yes, Okay. offered ng Atlantis Productions. At ito po ay, ang oras po ng mga shows namin ay 8 o'clock ng Friday, 2 p.m. ng Saturday, and 8 p.m. ng Saturday. So, 2 shows po kami ng Saturday next week. Natapos po namin yung 2 shows kahapon. Mhm. Aha. And then, today po, meron kami at 3 p.m. Sunday. Ayan. Alright. So, gaano kahaba ho yung theater play niyan? Ang play po is almost 2.5 hours. Pabago-bago po depende sa nagbabago talaga pero the difference is like 5 minutes longer kami or 10 minutes shorter, ganun po. Mga almost 2.5 hours. Alright. At bago kami magpasalamat, Miss Ima, ay hindi namin sasayang ng pagkataon maglambing sa iyo. Baka pwede mong bigyan kami ng isang pasada lang ng isang awitin mo dyan sa play na yan. Oh my gosh! Alam niyo po ba, it's a non-singing role for me. Ganun ba? Okay. So, wala... lang ako. So, Talaga? So, lang po. It's all acting and all. Alright. Hindi lang. Na-surprise ako doon, Ima. Oo. It's my first time din. So, First time. it's something new. Opo. Alright. Pero meron pa akong paborito dong song na it's called Hin de l'Amour. Sige nga. Aha. Ito po yung may English version. Kinakanta ni Pinky to in English. Oo. Pero ang galing-galing din niya ng French. Ng French. When she speaks French and sings in French. Mhm. Napakaganda po. Pero tatry ko itong oh my gosh, yung what's the title? If You Love Me. Alright. Ima Castro, mga kasama. If you love me, really love me, then whatever happens, I won't care. Alright. Wow, ang galing. Yan lang I mean, ilang ano lang yan, ilang sentence lang yan. Ang galing. At sa susunod, kami po ay muli mangamusta, Ima. At maraming salamat sa oras sa Good Morning Metro Manila program. Thank you po. Sana maimbitahan nyo naman ako dyan mismo sa studio para Oo naman nga. mag-meet kayo personally. Awan, at saka makapicture din. Alam mo, si Kuya Omar de Guzman Cruz ay minsan ay nagpipicture ng mga sikat lalo na mga kaibigan natin ay maisasama ka namin. Ma'am Ima, salamat ha. Salamat po. Maraming salamat. At Sir butit- Buddy, tama Opo. ba? Yes, ma'am. I'm Buddy. Ayan. And si Tita Joy. Joy. Buddy and Joy. That's right, ma'am. Pero ang pangalan ng show niyo po is Good Morning Metro Manila. Yes. Okay. Ingat, Good ha? Morning Metro Manila. Thank you po. Bye-bye, ma'am. Miss Ima Salamat. Castro. Bye-bye. Bye-bye. Kasama sa play, mamaya meron, alas 3. Pia. Ito nga yung naririnig ko dati kasama ang Joy. Kako, anong tugtog ito? Ito, si
si Tony Bennett na kumanta nito. Aha. Hold me close and hold me fast. Diba? Ayan, ang gaganda ng mga kanta na yan. Kasamang body, speaking pa rin sa mga song, yung mga ganyang song na old, kita mo talaga ramdam na ramdam yung meaning. Kasi yung song ngayon, yung mga kanta na ngayon, halos yung mga iba, basta lang trip. Tama, Joy. Iramdam mo walang yung quality at wala yung talagang meaning niya. Ramdam mo pag ito yung mga tugtog, yung damdamin na pinaparating sa iyo, di ba? Saglit lang mga kasama sa ating pagbalik, meron po tayong pupuntahang mahalagang graduation. Congratulations! Kung saan tampok po yung top 1 nila doon sa mga naglabasang balita ay anak ng isang magtutuba. Tutuba. Ayan. Opo. Kagaling naman. Galing. Ibahagi talaga ng blessing ng poon sa ating buhay na kahit pagkahirap-hirap tayo, minsan may magandang bukas na naghihintay or madalas kapag nagsumikap tayo meron. Ayan, yan ang challenge na tinatawag. Standby lang sa nagsusumikap din si Deo de Guzman. Susumikat. Congratulations, Pumayat. Deo. Good morning. Hindi naman daw. Sa mga Deo. Peace talaga. Hindi naman siya natutukan. Siya yata ang nanutok. Ayun. Kaya walang pag-asa. Standby, Deo. Live from Baguio, ha? Oras sa 16 ng 558 at Takaraso Jess ng magandang morning. Efren Robles, electrician. Jack Dizon, call center agent. Rodrigo Enriquez, driver. Maging sino ka man, panahon mo na para sumikat. Ngayon, ikaw naman ang binibigyang pugay. Ikaw naman ang bida. At bilang saludo sa iyong kasipagan at katatagan, Gin Kapitan. Suwabe dahil imported ang sangkap. Siguradong award-winning ang sarap dahil sa resealable tamper-proof cap. Melvin Ruiz po, salesman, soon to be sales supervisor. Ang Gin Kapitan at kaming lahat, saludo sa'yo! Drink moderately. DZXL 558. Estasyong walang pagkiling o pagkampi. Ihahain sa madlang nakikinig ang lahat ng anggulo ng bawat issue upang mapag-aralan at maisaalang-alang tungo sa tamang pananaw ng nakararami. Dito lamang sa DZXL 558, ang bagong kasama mo. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. DZXL. Good morning, Metro Manila. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Eto na, live. Samang Joy, ang ating masikap, masipag. Ano pa? Ayan, talagang gwapong-gwapo. Yan. Ayan. Nako, meron tayong pasalubong niyan galing ng Baguio. Sigurado na yan. Sangkat terbang ubi. Ito, Jen, abangan natin, ha? Okay na? Okay na, si kasamang Deo de Guzman. Andyan ho sa graduation ho ng PMA. Ano pang sitwasyon dyan? Kasamang Deo, iradyo mo. Yes, kasamang Joy, kasamang Batin. Ako, napakalamig dito. Kahit anong temperatura dyan, kasamang Deo? Ayon sa sa aking cellphone, ang temperatura dito sa Baguio ay nasa 17. 17 dito sa amin 30 kanina. Sabi ng Pag-asa 32, 33. Layo. Dito at dito kanina yung papunta kami dito sa PMA. Yung pinaligo, sira yung heater Pinaligo namin yung sobrang lamig na tubig. Ayun. Caring naman. Caring naman. Maraming insulator tong katawang. Ito ngayon, kasamang Pati, kasamang Joy, ay alas 9 magsisimula itong commencement exercises o graduation ng batch 2013 ng Philippine Military Academy. Ay naasahan dito kasamang budget, kasamang Joy, si Pangulong Ninoy Aquino, saan siya ay magbibigay ng kanyang talumpati at ay naasahan din na magbibigay ng talumpati itong ang sabi nga namin dito ang nangungunang top 1. Ito nangungunang top 1. Nangungunang top 1.
Aha, na top notcher. Parang ano lang yan, parang nandito na ho ang pinakahuling latest update. Ayan. Tapos ang sinasabi, ito ang 10 top 10. Ayan. ito si ang valedictorian, si Cadet First Class Tony Aman Lanaha. Ito yung anak ng magtutuba na taga Hagonoy, Davao del Sur. Yan yung ito kabilang siya ngayon kasi pinipili nila kung Philippine Army, Philippine Navy, or Philippine Air Force. Siya sa Philippine Army. So, di ba kasamang Deo kapag ikaw ang top notcher, no? Ikaw mamimili kung saan mo gusto? Hindi ganun? Lahat sila namimili kung saan nila gusto. Hindi. Noon, ang aking pagkakaalam, pwede kang mamili. Ngayon, sa aking pagkakaalam, bunutan kung saan ka mapupunta. Ayun, so depende na rin niya kung saan ka na-i-assign. So hindi na yung sarili. Bunutan niya, bubunutin. Ito pangalan mo, dito ka. Ganon. Ito, sa batay doon sa bilang ng mga graduates. Pero ano ba yung pinagpipilian kasi kasamang Deo? Ang pinagpipilian, 3 lamang yan. Ang Philippine Army, ang Philippine Air Force, at ang Philippine Navy. Ayan, usually Philippine Air Force ang pinipili ng ilan eh. Pero Philippine Air Force ngayon, itong base to, sila yung pinaka-konti. Okay. Good morning kay Sir Jenny. Tinatanong, ano daw yung class 2013? Ano daw ang tawag sa kanila? Itong class 2013 ng Pudang Kalis. Pudang Kalis. Acronym ng ano yan? Ito, acronym to ng Pusot Dangal na mga kawal ng lahing nagkakaisa or Soldiers with Heart and Honor, Unified in Strength. Ayan. Tapos, Pusot Dangal yan, Pusot Dangal. Pero itong Pudang Kalis, ito ay hinango sa Muslim word na Pudang Kalis din, pero ang ibig sabihin ay sacred sword. Ito yung sacred sword na pinagpapasapasahan ng mga Muslim sa kanilang mga henerasyon. Itong babanggitin ko kasamang Joy at kasamang Buddy, itong mga gagraduate, itong 56 ay napunta sa Philippine Army, ito yung mga lalaki. Tapos 11 sa Philippine Army, babae. Air Force, 21 lalaki, 3 ang babae. Tapos Navy, 28 na lalaki, 5 babae. In total nila is 105 na mga lalaki at 19 yung mga babae nag-graduate ngayon. Itong mga graduate ngayon na 2013, sila ay nag-take ng PMAEE o yung PMA Entrance Exam noong August 31, 2008. Tapos yung aplikante nun kasamang body, ito napakarami. 8,449 ang mga aplikante. 8,400? 8,449 yung mga aplikante. 49, tama. Yun yung mga aplikante noong 2008 para dito sa batch na to. Pero nung nakapasok sa PMA, pumasa dun sa PMA qualification test, ay 5,654. Nakapasa sa exam lang yan. Wala pa yung physical exam. Yung pumasok na, yung physical exam, ang pumasok ay 942. Pero ang nag-report na bumalik ulit ay 743. Ayun. At yung graduate. Napawasan. Ang gumraduate ngayon ay 124. Ay, 124. Parang talagang lumulusot sa butas ng karayom. Ayun. Talagang salang-sala. Diri mo, napakarami. From 8,449 na aspirants, ang gumraduate doon sa batch na yun ay 124 lamang. Babagitin ko. Diyan tinitingala yung ating mga PMA dahil sa disiplina at yun na talagang yung salang-sala talaga. Tama. At saka sana pagkatapos sila dito, mananatili pa rin sa kanila yung kanilang courage, integrity at loyalty to the country. That's true. Minsan kasi merong mga medyo nalilihis ng landas di ba? Madami. Pero ito, dami, tama yan. Ito papagitin ko kasamang body itong top 10 na 10 top 10 na ika nga dito sa batch ng Pudang Kalis 2013 ng Philippine Military Academy. Nangunguna itong si Tony Aman Lanaha, ito ay taga Davao del Sur. Si Cadet First Class Mariam Palais, babae ito. Mula ito sa La Trinidad, Benguet. Ito yung pangalawa. Pangatlo, si Cadet First Class Frolen Bonacqua. Ito yung taga Valenzuela City. At ang pang-apat ay si Jessie Saludo, taga GMA Cavite. Cadet First Class Jocelyn Avincula, ito ay taga Tagaytay.
at si Leoned o Leode Tulang ng Agusan del Sur. Pang-pito, itong si Mark Villamin ng Batangas, si Vanessa Factor ng Antipolo City, si Jed, si Mokloy ng Cagayan, at ang top 10 ay si Myla Maniskan ng South Cotabato. Yan yung mga top 10 na mabibigyan niyo ng award ni Pangulong Noynoy Aquino. Makukuhang award itong si Cadet First Class Gestoni Lanaha, itong Presidential Saber, Philippine Army Saber, Academic Group Award, Computing and Info Sciences Plaque, Army Professional Course Plaque, at JUSMAG Award, General Antonio Luna Award, Spanish Armed Forces Award. Maraming nakuhang award itong si Gestoni. Mamaya-maya lamang susubukan namin makuha itong tatay, itong si Gestoni na Lanaha, para naman ma-interview natin at matanong natin kung ano bang pakiramdam na isang anak ng isang magtutuba ay nakapag-produce ng isang top-notcher ng Philippine Military Academy. At ako'y magbabalik kasamang Buddy at kasamang Joy. Yes. Matanong ko lang, doon sa... Sensya ka na, nawawala yung attention ko na. Nakafocus ako si Strawberry. Strawberry talaga. Ayan. Peanut butter, okay na rin yan sa akin. yung hindi kasi yung qualifications, di ba, sabi ko nga, dyan ako hindi pumasa eh. Nagplano ka rin bang pumasok sa PMA? Oo, pero dyan ako hindi pumasa. So, andun pa rin yung mga qualifications dapat. Lalo na sa height yan. Hindi ba sila nagluwag sa qualification? Ang huling balita ko kasamang Buddy, ang height yung medyo niluwagan. Ayun. Pastor Joy, wala na, overage. Overage naman. Sa height ang medyo niluwagan nila. Kasi napapansin nila na marami naman qualified talaga, pero sa height lang bumabagsak. So, yun ang huling sana noon pa yan. na niluwagan ng height. Sana noon pa yan. Oo nga eh. Ako nga, weight ang pinoproblema ko weight din. Ako talaga. Weight ang pinoproblema ko dati. Pero siyempre, ang unang-unang requirement ikaw ay natural born Filipino. Ayan. Para ito ay makapasok dito sa Philippine Military Academy. Wala, may tinatanggap na rin ba dyan yung mga 1.5? Hindi pa. Alam ko, natural born talaga. Natural born talaga. Itong mga, kasi nakikita ko kasamang Buddy. Hindi, ibig ko sabihin yung kalahati babae, kalahati yung half-half. Ganon? Oo. Meron ba? Half-half. Mahirap sagutin yan. Hindi, wag mo na lang sagutin. Makikita na lang natin yan. Pero may ganon. Makikita lang natin yan. Meron gano'n kasamang Meron, di ba? Yung kalahating babae siya, kalahating lalaki ang puso niya. Kita mo na. Oo. May nagtatago. Sa US nga, di ba? Meron ng Pinapayagan. Pinapayagan din daw dyan eh. Sige. Basta kaya niya. Oo, basta kaya niya. Tama yun. So, the weather is very good in Baguio sa graduation ng PMA. Ang Paulong Noy nandyan na. Okay. Very, very good dito. Ang weather ay napakaganda. Mainit ang sikat ng araw, pero napakalamig ng simoy ng hangin. Ayan. Babakasyon din tayo dyan, ha? Abangan nyo si Joy dyan. Masarap magbakasyon dyan. Oo nga, sarap magbakasyon dito. Happy listening na lang sa lahat ng mga nag-aantabay ng Raisin Bread ng Baguio Country Club. Wow! Okay. Okay. Kasamang Deo, ingat dyan. Thank you. Salamat din ang mga update mula dito sa Baguio City para sa graduation ng PMA Class 2013 para sa DZXL 558. Deo de Guzman, Tatak RMN. Thank you, Deo. Fabio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Bit-bit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Talakayang magaan, subalit malaman. Tayo mismo na gumagamit ng internet, ng iPad, ng computers. Dapat din alam din natin kung paano natin i-secure yung sarili natin. Mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Yung hacking, ito yung pagpasok ng iyong server o yung website, no? Illegal entry ika. Dati nagsisimula itong hacking na to for bragging rights lang.
lang. Ibig sabihin, parang masasabi lang niya na, uy, ako ang nag-hack niya o napasok ko yung sistema nila, no? Pero ngayon, as it evolved, from bragging rights, nagiging parang money-making activity. Good morning, Metro Manila! Kada linggo, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga, kasama sina Badio Beras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Badio Beras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL Sunday Issue. Metro Guide muna tayo bago sa ating DZXL issue today. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. Ayan, kung ikaw ba ay nalulumbay at naghahanap na kung saan pwedeng magbakasyon ngayong summer, sige nga. somebody, lalo na't napakaganda ng ating sikat ng araw at napakasarap mag-swimming. Mahaba rin ang bakasyon ng marami. Ayan. Ayan, di ka na lalayo dahil dyan ho sa parte ng Antipolo, maraming hong pwedeng puntahan dyan para mag-swimming. Dyan ho sa parte ho ng Bulacan, the gateway to the northern Philippines. So ito, hindi ka gagasto ng pagkalaki-laki. Ang sabi, ang estimate lang daw 1,500 para sa fare, pagkain. So talaga makakatipid ka daw. Pwede na. Oo. Diyan sa Bulacan, Antipolo, Tagaytay, Batangas. Ayan. Malapit-lapit sa ano yan, sa Metro Manila. Ayun. So doon lang sa palibot. So hanggang 1,500 lang daw yung budget mo. Solve ka na. So dala ka ng 1,500. Ayan. Para sa mga pamasahe, okay. Sa cottage, magdala ka na lang ng mga pagkain sa mga mahilig sa picnic yan. Naka-backpack ka na. Isa ka ng official backpacker. Ayan. At saka isa pa, lalo na't ngayon nga ay Holy Week, ng Quaresma, diyan tayo sa church, sa Quiapo, diyan sa Bulacan, diyan sa Barasiwan Church. Yeah. Maraming mga church dito na bago ka rin magtungo sa mga pupuntahan mo para mag-swimming, magtungo ka muna sa mga church. Ito yung mga old churches na talagang kahit pa paano, andyan pa rin yan. Nabanggit mo yung Tagaytay. Bigla ako nagutom sa bulalo nila. Wow! Kasya kayo yung 1,500, wala ka lang pamasahe pabalik. Magsama ka na lang na isa pang may 1,500. Yan. Bulacan ka mo, saan ba maganda? Ayan, dito sa Bulacan. Jed's Resort, pwede na siguro. Ang dami dito mga church dyan sa... dyan maraming waves, di ba? Kalumpit River, Pulilan Butterfly Haven, Verdiva Falls, Baliwag Clock Tower, Barasiwan Church. Yan yung mga pwede natin puntahan dyan. Pasyalan dyan. Tourist Temptations yan, tinatawag. Director Garcia ng Department of Tourism sa Antipolo, saan mo po pwede pumunta? Ayan. Ikaw ang naging director yun. Kasi yung guest namin ngayong umaga, ringing lang pa. Okay. Sa Antipolo, marami rin magagandang ano yan. Maganda sa Antipolo kasi kitang-kita mo ang kamay nilaan. Ayan. Nagpunta na tayo dyan nag-swimming. Napakaganda din. May cloud nine pa ba dyan? Oo. Sa Antipolo. Ay, ganun. Ayan. So, this summer, lalo na't ako ilang araw na lamang kahit pa paano bakasyon na. Bakasyon na talaga. Summer na summer. Ikaw, papalamig ka na, malapit-lapit na. Yan sa Baguio. Baguio naman yan. Thank you, Metro Guide. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. Patalastas lang mga kasama ang ating kaibigan na lumilingon, ngumingiti sa tawag na Telma Dumpit Murillo ng Department of Trade and Industry ay nakikisuyo dahil meron daw sila, nabanggit mo yung mga mall last time kasamang Joy, di ba, sa Metro Guide natin. Ayun. Dito naman sa Metro Festival, meron silang ipinopromote ang DTI na ang tawag ay Metro Festival at Lucky Chinatown Mall. Okay, ang DTI ay maglalaan dito ng mga tinatawag pong micro, small and medium enterprises. Wow. Sa pagpopromote po ng mga samot-saring negosyo sa pamamagitan po ng mga trade fairs dyan, exhibit at saka ilang mga selling missions daw sa venue. Okay.
Isang venue nga ay itong bagong bukas na Lucky Chinatown Mall. Diyan po sa may Reyna Regente Street sa Binondo District. Hindi pa ako masyado ulit nakakapasyal sa Binondo. Pero paminsan-minsan lumulusot naman yung mga yung mga tikoy. Oo. Dito sa Guadalupe. Napupunta talaga dito. Nakakarating naman, di ba? Nakakarating dito sa baba. Na nakipag-partner po sa DTI para daw yung lokasyon na yun ng mall. Maganda rin promo to, ha? Maging libre sa about 40, apat na pong iba't ibang klaseng negosyo from regions ng NCR, Kamaynilaan. Tapos Region 4A, Calabarzon. Dito ba si Brother Bonnie? Sa Calabarzon, sa 4A. At saka sa Central Luzon. Kita mo na, Region 3. Na incidentally guest ho namin ngayong umaga, hoping na ma-contact namin after the confirmation nila sa programa. Ngayon, ito ho mga MSMEs na tinatawag. Small Medium Enterprises. That's right, kasama yung Joy. Ay, andito na yung mga klase ho na pwedeng matutunan daw. Yung food processing. Wow, kaganda talaga yan, ha? Mga negosyo yan. Yan. Pagkakakitaan. Pwede. Pagkwartahan. Yun pong wearables, footwear, leather goods, fashion accessories, health and wellness na maglalan po ng kabuhayan at trabaho sa marami nating kababayan dito sa mga regions ng Central Luzon, Calabarzon at sa NCR. Bahagi po ng DTI's Metro Festival at Lucky Chinatown Mall na ongoing until May 2013. Okay? Para po sa karagdagang detalye, tawagan na lang si Andrew Dizon at 811-8278 at sa cellphone number nila masama na 0917-315-7265. That's 0917-315-7265. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. DZXL Sunday Issue. Nasa linya na ho natin ngayong umaga ang ating panauhin. Bahagi po ng DZXL Sunday Issue sa programang Good Morning Metro Manila. Napansin niyo po kami ni kasamang Joy ngayong summertime. Nagbibigay pugay ho kami at sumusuporta sa Department of Tourism para mapasyalan naman ho natin ang Pilipinas ng libre sa pamagitan ng aming kakwentuhan ng mga regional director. Nagsimula tayo sa region ninyo? Oo, sa Region 2. Sa Cagayan Valley ho yan. Right. Sa Batanes. Yung pinakadulo. La Union ba? Region 2 na? Region 1. Region 1. O, sige. Tapos nag-Region 2 ho kami. Region 1. Oo, okay, sa Ilocos Region. Ilocos Region. Tapos ngayon pong Sunday na ito ng March 17, mapalad tayo mapaunlakan ng Region 3. Ayan. Region 3, ano bang mga lugar yan? Oo nga, Pampanga, nasa isip ko syempre. Bulacan. Bulacan. Kaya tabatiin muna natin bago tayo mag-station ID at commercial break. Ang butihin po at agresibo, aktibo ring Regional Director ng Region 3 to Department of Tourism. Alam ibang din si Director Ronnie Chotwico. Director Ronnie, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga. Good morning, Manila. That's right, sir. I'm Buddy and Joy po. Good morning, Director. Yeah, good morning. Yes. That's right, sir. Hold your line. Commercial ho kami ng isa at Station ID. Director Ronnie, babalikan po namin kayo para sa ating kwentuhan about Region 3. Hold your line, please. Okay. Thank you. Good morning. You're a winner. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Oras sa DZXL 558 at akalas 8:32 ng magandang morning. RMN. Efren Robles, electrician. Jack Dizon, call center agent. Rodrigo Enriquez, driver. Maging sino ka man, panahon mo na para sumikat. Ngayon, ikaw naman ang binibigyang pugay. Ikaw naman ang bida. At bilang saludo sa iyong kasipagan at katatagan, Gin Kapitan. Suwabe dahil imported ang sangkap. Siguradong award-winning ang sarap dahil sa resealable tamper-proof cap. Melvin Ruiz po, salesman, soon to be sales supervisor. Ang Gin Kapitan at kaming lahat, saludo sa'yo! Drink moderately. 558 DZXL. Good morning, Metro Manila. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. DZXL Sunday Issue.
Binabalikan natin ngayong umaga po, March 17, Sunday, ang ating panuhin Regional Director ng Department of Tourism Region 3. Wala ba kundi si Director Ronaldo Ronnie Chotuwico. Ayan. Director Ronnie, muli magandang umaga sa inyo. Yes. Opo, yung apelyido ninyo, ang hirap ibigkas. Sabi ko, kinaantay ko kasama ba din kung munang bumigkas Ang hirap na magkamali, lalo na pag apilyedong pinag-uusapan, Director. Tama po ba, Chotuwico? Yes, exactly, Chotuwico. May pagka-Chinese yan. Ayun. Meron naman ho talaga kayong lahing Chinese? Malayo na yung pagka-Chinese ko. Malayo na po. Gaano na po yung katagal bilang Regional Director ng Region 3? Ay, nako. More than 33 years na tayo. Ayun, 3 dekada. Yes. 3 dekada? Yes. Oho. Pero hindi pa naman as Regional Director ng Region 3 yung 3 dekada na yon. Hindi pa. Nag-umpisa ako 1978 pa. Oho. Tapos staff lang ako noon. Tapos 1994, ako ay na-appoint as Regional Director. So ano po yung kayo na-appoint? 1994 as Regional Director. Napansin ko lang, Joy, bago sa iyong katanungan kay Director Ronnie, karamihan na na-interview namin mga Regional Director ng Department of Tourism, hindi ganon kadalas or yung frequency ng pagpapalit, parang matagal po ang gap or hindi talaga nagpapalit, Director Ronnie. Oo, siguro nga, yun ang legacy ng Department of Tourism siguro. Opo. Hindi kami nagpapalit ng mga regional directors nor nare-reshuffle. Yun nga ho Which is good dahil anong ibig sabihin pa ganon? Well, siguro nga dahil kung tinransfer ka sa ibang region, paano may promote yung hindi ganoon. Ayun. At saka isa pa magaling ang performance siguro. At saka isa pa yung sa tourism naman yan Hindi naman siya PNP na pwedeng sa extortion activity, mga ganun. Okay, LTO. Wala namang ganun. Alright. So, the usual and basic question namin, sir, para sa mga estudyante na nakikinig, pag sinabing Region 3, ano-ano na namang mga bayan at syudad ang inyo pong nasasakupan? Ano bang tawag pag sinabi mong Region 3? Yan. Well, sa Region 3, ito yung tinatawag nilang Central Luzon. Ang mga probinsya natin dito ay 7. Siyam, pati na yung Clark at saka Subic. So, mag-uumpisa tayo sa Bulacan, tapos sa Pampanga, nandiyan na yung Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, at Aurora. Kasama natin dyan yung ating pinaka-major destination. Yun na nga, yung Clark and Subic. Ayun. So, lahat ng mga nabanggit nyong lugar na ito, merong may pagmamalaki kung pag-uusapan po ay prospect ng turismo, Director Ronnie. Pwede nyo bang maihanay sa mga nakikinig sa atin ano mga may pagmamalaking bagay, lugar, tanawin, puntahan, pagkain itong mga lugar na ito, sir? Yes, umpisahan natin dito sa Pampanga, yan ay ang popular dyan yung ating kakanin, yung ating sisig dito sa Pampanga. Wow, paborito ko yan, sisig. Very popular yan sa ating mga kababayan. At dito rin sa Pampanga, of course, malapit na yung Holy Week natin. Sikat yan dito sa City of San Fernando. Yung ating kutod, Lenten Crucifixion ay magaganap sa Good Friday. Ito yung lugar na nagpapapako sa krus. Barangay. Yes. Saang part po yan, Director? Dito may San Fernando, City of San Fernando, sa may San Pedro Kutod. Ayan, so dyan actually, kung tutusin, dinadayo ng mga turista, ng mga dayuhan din. Lalo na pag ganitong Holy Week. Yes, kaya mga dumadayo dito, siguro more than 20 to 30,000 dayuhan at saka mga local tourists natin para masaksihan yung mga 10 hanggang 12 na nagpapapako sa cruise. Okay, and then ibang areas? Sa ibang probinsya naman, yung Aurora, very popular naman sila, well-known sila sa kanilang surfing at saka mga natural attractions nila.
every month ng February, nagkakaroon sila ng surfing cup. Nagiging international event na rin natin ito. At yes, dito naman pero sa usually, Director, ang mahilig ko sa surfing, mga dayuhan ho, ano? Yes, usually, dyan, dinadayo talaga yung Aurora na dyan sa may Baler. Nagkakaroon sila ng surfing dyan. Dito naman sa ating Clark Freeport Zone, alam na natin na yung inumpisahan ng Department of Tourism in 1994, yung ating Hot Air Balloon Festival every year. Kumbaga sa libro, bestseller talaga yan. Of course, yes. 18 years na yung ating Hot Air Balloon Festival. Dinadayo rin ng ating mga turista yan. Kasi nga meron tayong mga 30 to 32 na international balloon pilots na tinatawag. Yes. Director, yung hot air balloon na binabanggit ho ninyo? Usually, anong one date ho? Last month lang ito. Tapos lang. February 21 to 24. Natapos na siya. At every year na yan, ginagawa namin dito sa Clark. Yes. And then, of course, sa mga ibang probinsya din, yung ating Tarlac, very popular sila ngayon. Inumpisahan din namin yan. Yung Mount Pinatubo trekking destination dyan sa Mount Pinatubo, sa may Zambales. Pero ginagawa nilang jump off point is yung Tapas Tarlac. Diyan sila nag-uumpisa at sasakay ng 4x4 at maglalakad going up to the crater of Mount Pinatubo in Zambales. Yeah. That's right. So talagang, ano pa yung natitira natin, Director Ronnie? Ayan, Nueva Ecija. Nueva Ecija? Yes. Okay. Nueva Ecija. Siya naman yung ating agri-tourism destination natin. Dahil nandyan na yung ating Central Luzon State University, nandyan yung PhilRice natin, at of course, agriculture ang pinakasikat dyan sa Nueva Ecija. Ayan. Sa Bataan ho, Director? Bataan, of course, very popular din sila sa kanilang World War II Memorial. Ang pinakasikat dyan yung ating tapos na ho ba yun? Mount Samat. Yung Mount Samat natin na gagawin sa April 9 naman yan. April 9 yung sa Mount Samat sa Pilar, Bataan. Ayan. At saka yung Anawangin Cove ba yun? Sikat din yun. Yung Anawangin Cove naman ay nandyan sa may San Antonio, Zambales. Zambales. Zambales pala yan. Alright, sir. Pero yan, sa mga ecotourism destination natin, very pure pa siya, very unspoiled, at very natural pa siya. Ayan. Pero yung Mount Pinatubo, recipient siya, Director Ronnie, ng Best Ecotourism Project. Kailan ito? Yes, natutuwa kami dahil yan ay inumpisahan ng regional office natin. Noong 2001, ay nakita natin may daan pala papuntang crater ng Mount Pinatubo. Tapos ang ginawa natin ito ay in-organize natin yung community in 1999, nag-umpisa dyan. At magmula noon ay sumikat na siya as a tourist destination. At ang ginawa natin dito ay nag-organize tayo ng community. Ginawa natin sila, tinrain natin sila as tour guides, homestay, at porter para sa ating mga turista. At magmula noon, nagkaroon na sila ng livelihood. Yung ating more than 1,000 aitas dyan sa may Kapas Tarlac. Ayan. Yan ho ba, Director, yung magaling ho din mag-Ingles, talaga makipag-usap sa mga dayuhan ho natin. Usually kapag mga sa community na tourist destination, talagang mahilig, magagaling din yung mga tour guide. Oo. Tinuturuan natin sila na magsalita ng konting English. Pero pag talagang hindi pwede, kukuha tayo ng isang hindi katutubo na marunong mag-English. Dahil dito, of course, in 2001, binigyan tayo ng award ng Kalakbay Award, at saka yung PATA, Pacific Asia Travel Association Award for Community-Based Rural Tourism Project.
Congratulations. Diyan po sa inyong nasasakupan, talagang napansin namin ni kasamang Joy, maraming po pwedeng ihandog, no? Na maaring pagmulan ho ng trabaho and at the same time ng income. Yes, ito sa ating region, marami tayong places na lugar na pwedeng gawing ecotourism project natin. Sa Bataan, meron na tayong ginagawa dyan. Sa Zambales, yung at mga coastal areas na pwedeng pagkaroon ng community organization at pagdagsa ng turista ay magkakaroon sila ng livelihood. Alam natin na pagka dumami yung turista sa isang lugar, ay magkakaroon ng job placement dyan, magkakaroon ng kabuhayan yung ating mga kababayan. Sana kung itong ating modelo dito sa Mount Pinatubo ay gagawin sa ibang lugar din na meron silang tourist destination, ay makikinabang yung ating mga kababayan even sa grassroots level, sa mga barangay level, sa mga sitio na para naman sila ay magkaroon ng kabuhayan din. Ay sino mag-aakala na yung trahedyang yun sa Mount Pinatubo, di ba? Mababaligtad natin ang sitwasyon sa mga panahong ito. Totoo yan, In 1994, when I came on board as regional director, naghanap ako ng lugar nga para makapunta yung mga tao sa crater. Sabi ni late po nung bayan nun, Director, hindi pa pwede, 1994. 3 years after the eruption, medyo mainit pa yung vulkan. And then in 1999, bumalik ako sa kanya. Director po nung bayan, pwede na po ba? Pwedeng that was 8 years after the eruption. Pwede na, mag-start ka na, sabi niya. Ayun, so numpisahan natin yan, natuto rin tayo sa pagiging empleyado natin sa Department of Tourism on how to organize ang isang community. So, yun, inumpisahan natin. And then, at the end of the year, November 30 ng 1999, nilaunch natin yung ating Mount Pinatubo Kabuhayan sa Turismo Program sa kapakanan din ng ating mga ITAS na na-displace ng eruption. So, magmula noon, tuloy-tuloy na yung kanilang kabuhayan as mga porters, as tour guides sa ating mga turista. Direct na tanong ko lang, yung sa crater na binabanggit ninyo, parang sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, lalo na din ako, hindi pa ako nakapunta dyan. Paano sa ba? Crater, ha? Sa crater talaga. Okay. Hindi talaga pupuntahan yung crater. Sige. Paano ba kasi yung well, yung ano ba yung mga pwedeng mapuntahan dyan? Paano ba yung setup dyan? Director? Well, sa ngayon, ang nag-ooperate ng ating Pinatubo project natin dyan ay yung Municipality of Capas, yung tourism office nila, headed by Sai, Vidal, Miss Vidal. So, pag gusto mong mag-trek sa Pinatubo, either kukuha ka ng operator na merong 4x4 or diretso ka sa mismong Capas tourism office doon sa may barangay Santa Juliana. Doon, meron nang nakapilang 4x4 doon, magre-register ka, babayad ka ng conservation fee at mga services ng 4x4. From there, sasakay ka ng 4x4 going up to the crater, good for 1 hour yung ride. 1 hour. Oo, tapos mga 30 minutes, nandun ka na sa crater. Trekking na yon yung 30 minutes. Sa mga mahilig ko, adventurous talaga. Napakaganda, Joy, ng crater, ng lake, At saka pag na-discover mo nalaman mo yung istorya ng eruption noong 1991, ikaw ay mamamangha sa beauty ng nature after the catastrophe. Safe naman ho yan, at saka pwede rin bang dalhin ang mga bata araw? Sa mga bata, hindi pa masyadong maganda yan, dahil mainit dyan, tapos alam mo na, may mga bato-bato dyan na malalaki. Opo. Yan, it is really meant for the barkada. Oo, yung medyo yung mga mahilig ko talaga, adventurous. Yes.
Okay. At siyempre, may mga safeguards din dyan. Bawal mag-swimming. Opo. Yun, ganon. So, kung kid-friendly destination ang inyong pupuntahan sa Central Luzon, ano ang pwede mo ma-suggest, Director Ronnie? Well, marami din yan. Clark and Subic is itong destination na to, Clark and Subic. Isa sa ating mga paboritong destination natin sa mga turista of all ages. Pwede ang Clark at saka Subic. Dahil dyan meron tayong mga world facilities, meron tayong playground dyan, meron tayong mga treetop adventure dyan, zipline, ocean adventure, yung mga gano'n, mas yan yung ating mga turista. And then, of course, yung ating Aurora, sabi ko na nga ba, tayo nature trekking dyan. Yung treetops, number 1 din niya. Opo. Yes. Director Ronnie, sa lahat ng ito na napapakinggan ng mga nakikinig sa atin, hindi lang dito sa Metro Manila or Mega, kundi sa online, dahil live din ho tayo worldwide sa internet, nasa sa inyo po yung pagkakataon din para mabigyan sila ng perspective kung paanong makakatulong din siguro, like paano ba yung investment sa tourism, like halimbawa sa inyong nasasakupang mga lugar na yan, yung suporta ng local government units, kamusta yon? Yung ugnayan na yon? Yes, of course. Yung suporta ng ating local government units dito sa Central ay napakalakas. Especially dito sa ating malapit sa ating Clark International Airport. Yan nga ho Clark, magdadagsaan na yung turista dyan. Nagkakaroon na ng more than 60 to 70,000 passengers. Tumaas ba? Yes. Tumaas? Every month yan. Tumaas from 50, naging 70 na this few months pa lang ng 2013. At dahil dito, dumami yung ating mga investors. Nagtatayuan na ng mga hotels, condotels, condominium, apartels dito sa Clark at saka Zambales sa Subic. So, kami natutuwa dahil kahit na medyo yung aming mga resources, yung mga private investors, sila mismo dito sa paligid ng International Airport para nakakatuwa po talaga, Director Ronnie, lalo tigit siguro kung mapupustro na rin yung mga pinaplano-plano, di ba? Na dyan na yung ililipad ba yung NAIA dyan? Ayan, International Airport. Sana nga. Sana. Mas mag-boost. Magdagdagan pa yung ating mga airlines. Like October, itong month ng October, mag-uumpisa na yung ating Emirates Airlines. Dyan na. From Dubai to Clark, Dubai sila, diretso yan. Para sa ating mga OFWs in Dubai from the Middle East, pwede na silang mag-landing dito sa Clark International Ayan, pero handa din ho tayo, Director. Yun, kayo po. Nahanda natin. Community, yung ating road infrastructure, kasama ng DPWH, ginagawa yung mga road network going to destinations, attractions, at saka airport Clark, Pero ang Department of Tourism, nakakatutuwa naman kasi hindi ko kayo napapakinggan like ibang agencies na ang depensa kaagad kapag andyan na yung magandang mga chances or opportunities or breakthroughs, Director Ronnie. Ang kanilang magandang o hindi magandang depensa lagi ay kulang kami ng personnel. Kayo, wala kayong ganon. Lagi kayong may multiplier yata. Paano bang sistema dyan? Well, of course, halimbawa, nagdagsaan ng turista. Andyan na lahat ang mga turista. Marami na. Paano gagawin nyo po? Kagaya rin ng mga ibang ahensya, kulang sa personnel. Kahit kami, ganyan din. Ganyan din. Pero paano kayo paano may i-accommodate lahat? Paano nyo ginagawa ng paraan yun? Kasi para hindi namin masyadong nahahalata nakulang kayo ng personnel. Maraming salamat. Pero dito sa Region 3 at sa mga ibang regions din, nagkakaroon kami ng coordination with the local government units, probinsya, munisipyo, at saka syudad. Sila ay meron sarili silang tourism officers. So, kaagapay namin sila sa pagtaguyod ng turismo sa kanilang lugar. Kaya kami, dahil nga katulong natin ang governor, ang mayor, at saka yung mga local chief officers,
Kaya kahit na maliit yung aming staffing complement, ay nagkakaroon kami ng masayang pakikisama sa ating mga local tourism officers. Kaya meron kami tinatawag na Regional Tourism Council. Yan, every month magmi-meeting kami para pag-usapan yung pag-develop ng tourism sa kanilang mga localities. Ayun, so kahit papaano ay may joined efforts or concerted efforts. Yes, kailangan natin yan dahil nga kulang kami sa personnel. Kaya yung ating mga local government units ay tulong namin dyan. Talaga. So it's more fun in Central Luzon. Definitely, yes. It's more fun in Central Luzon. Direktor, sa last 3 minutes po ng programa natin sa Good Morning Metro Manila ay nais din po namin siguro mabanggit nyo na sa mga nakikinig din sa atin. Kung pag-uusapan ngayong buong summer season na ito, ang Central Luzon, ang mga lugar na ito sa inyo ay kung by land, wala naman tayong problema dahil mabilis lang pumunta. Kung by air, marami naman kayong biyahe. Yes, ngayong summer na to, kasi nandyan na yung NLEX, nandyan na yung ECTEX. Oo, napakadali na pumunta ngayon sa Zambales, napakadali pumunta sa North Philippines, as Baguio, using the NLEX. Kaya dito sa North Philippines, ito yung Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, tsaka Region 3. Kami nakikipag-ugnayan sa isa't isa para mapaghandaan yung pagdagsa ng ating mga turista ngayong summer month. Dahil nga mapupuno na naman yung ating mga beaches, saka yung ating mga festivals sa Pampanga, sa Tarlac, sa Bulacan, during summer months nagkakaroon ng mga fiesta, festivals, at saka of course beach holidays. Ayan. May discount din ba kayo sa mga package tour para sa mga senior citizens? Nag-a-apply pa rin ho ba yun? Yes, of course. Meron. Naasahan natin yung ating mga tourism establishments ay magbibigay ng discount sa ating mga senior citizens. Kasi po yung listener namin, si Aling Pepang, mahilig pong mamasyal. Ayan. At every now and then, nag-aantabay siya sa amin. Kapag may mga barkada rin daw siya, di ba? Magsuswimming sila ngayong summer season. Thank you po, Aling Pepang. Okay. Pag barkada trip, text message lang, Director Ronnie. Pag barkada trip, sir, wala bang discount? Barkada kayo? Barkada, of course. Meron din. Meron din. Meron tayong gano'n. Meron din. Tawag sila sa amin. Opo. Sige. Director Ronnie, muli ang inyo pong imbitasyon sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong umaga. Bahagi ng pagpapakilala muli ng Central Luzon sa kanila. At kung saan kayo pwedeng tawagan, may website ho ba kayo dyan? Or kung anong paraang komunikasyon ang po pwedeng mabilis, please do so. Yes, inaanyahan po natin yung ating mga kababayan, especially those from Metro Manila, na ngayong summer months na to ay nakahanda kami, Region 3 at saka as far as Cordillera, para salubungin kayo at i-welcome kayo ngayong summer months. Kung gusto niyo pong alaman kung ano yung dapat gawin natin, ay pumunta po kayo, tumawag sa aming opisina, 045-628525. Or yung aking mismong cellphone, 0919-427-8351. Alright, on that note, Director Ronnie, kami po ni Miss Joy at ako si Buddy at ang DCXL ay nagpapasalamat sa inyo pong pagpapasyal sa amin na libre sa Central Luzon this morning. Salamat, Director. Salamat. Mabuhay kayo. Bye-bye. Thank you, sir. Good morning. Director Ronnie, parang bata lang kausap. Bye-bye. Nakatuwa, Salamat po sa lahat ng mga listeners namin sa mga lugar dyan sa Region 3, ha? Sabi nila minsan, alam nyo ba, Buddy, Joy, yung aming mga pinapakinggan sa inyo? Nandito na kami mismo sa lugar na yon. Hindi pa namin napapasyalan.
So, kumbaga sa pagkain, busog na kami. Oo nga. Pero totoo naman yun magkaminsan na kahit ikaw ay nasa isang lugar na maraming tourist destinations and attractions, may time talaga minsan na hindi mo pa tayo napupuntahan. For sure. Mga sigurado yan. Kasi nga may bayad or medyo mahal yung iba. Or wala ka rin lang interest. Yung iba naman, hindi alam. Hindi alam. Tama. Anyway, alamin natin ang mga text ninyo mga kasama bago kami mag-bye-bye. Ni kasamang Joy Sunday. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Diba sa 525 Facebook friends namin. Wow! Salamat! Daghang salamat. Daghang salamat. Ay may mga text message lang na lumusot. Mga kaibigan to ni Jen. Pinalusot ni Jen. Good morning Metro Manila. Good morning Kuya Buddy at Ate Joy. Pakigreet lamang po ng happy 52nd birthday. Happy birthday! Today, ang brother kong si Romeo Bianya at ang pamangkin kong si Vicky Yambao. Salamat po, Emma Yambao ng Palawan Occidental, Mindoro. Ayan, good morning po. Binabati ko po ang lahat ng Family Rosa dyan sa may barangay Nalcandi, BS Magga. And especially sa aking tatay na si Julian Rosa. And kay Ortega Rosa, sana makadalo kayo sa aking graduation this coming March 27. This is coming from Jomen Rosa of Tamontaka, Cotabato City ba ito? Ayan, good morning. Cotabato. Thank you. Congrats sa lahat ng graduates. Sa pan-text message, good morning po. Pakigreet po kami dito sa Olongapo City. It's me, Bale. And my loving lolo, Ernesto Clarissa. At ang kagagraduate lang na kapatid ko po sa kinder. Parehas tayo Congratulations. Kay Dexter Kalayag daw. Ayan. At happy listening din ho sa aking kapatid. Lagi nakikinig ko sila dyan. Si Junjun, Junard Gibson Garcia at Ursula Garcia. Happy listening. And happy birthday today, March 17. Sa mga sumusunod kay Nice Villanueva, Maria Shena San Miguel, kay Patrick at kay Joan Palsado, happy anniversary. Kay April Tumbaga, kay Jobel Dumaran, happy listening. And binabati ko lang yung tatlong magaganda at gwapong estudyanteng dumalo today. Si Miss Mary Ann Eriful at si Miss yan ba yung graduating na rin? Hindi pa sila graduating, third year pa lang sila. May Beverly Rose ka para sa kasama Joy. At kay Abdul Hakim Thank you for dropping by. English yun You're a winner! DZXL. Good morning, Metro Manila. Ay, ang bilis ng oras. Ayan, paano yan kasamang Buddy? Saan ka ba tutungo pagkatapos ng ating programa? Ayan, maghahanap tayo ng mga murang pwedeng bilhin para sa pagpapaganda. Pagpapaganda. Ay, marami. Saan ba marami mabibilhan ng mga pampaganda na mura lang? Pero pagpapaganda di kalidad, ng Joy. Bahay. Bahay. Kala ko na sarili. Naku, wag na. Bakit? Given na. Yan ang gusto ko pagbigyan. Sunday ho ngayon. Sunday. Para ho yan sa mga magaganda at guwapo. Ayan. Ako naman, saan ang sun-date mo ngayon? Ay, sun-date. Ayan, yung palang term. Saan ang sun-date mo? Ice skating dyan sa MOA. Uy, pamowa-mowa ka na lang Tapos, sabay ng massage. Ba? I like it naman talaga. Meron sana naman libre, Pwede. Ay lang gano'n. At kung medyo sana. Tapos at konti lang budget, napakaganda po ng Quezon City Circle, mga kasama. I-explore nyo po ang buong Quezon City Circle. Ang daming pwedeng aktibidad dyan. Na pampamilya at pambarkada na mura naman. Ayan. Libre ka na. Nakapasyal ka pa. Ayan, pwede din meron ka pa naging boyfriend sa pamamasyal mo. Ang bilis. Agad-agad. Salamat po. Happy weekend everybody. Happy Sunday. Blessed Sunday. And again, thank you Miss Joy. Salamat kasamang Buddy. Salamat po sa lahat ng ating mga sumusubaybay nyo. Bagong kasama, di Tanak Apo Cagayan. Andyan ho ang Calo Cave, Joy Garcia. Thank you Miss Joy. Thank you kay Engineer Ray Albasa. Thank you kay Jen Corpus natin. Kay Lou at sa lahat natin kasama sa transmitter. At sa lahat po ng mga listeners namin worldwide online, thank you. From the province of Occidental Mindoro, home of the Tamaraw, muli si Buddy Obera. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila.
Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good Morning Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558. DZXL, umaalingaw-ngaw na mga Promdi! Department of Foreign Affairs hinihintay pa ang sagot ng Malaysian government kaugnay sa